Sa isang matapang na panayam, sinubalbal ni retired Police General Benjamin Benji Garmar ng ang kontrobersyal na panstor at politiko na si Abante. Sa kanyang mga pahayag, tinawag ni Garmar si Abante na politiko at binulgar ang umano'y pakikipagsabwatan nito sa ilang mga politiko para sa mga katiwalian. Kasama sa kanyang mga akusasyon ang umano'y pakikipag-ugnayan ni Abante kina Lizata Nasmags at Martin Tambaluslo sa mga dimunoy maling gawain na may kaugnayan sa pondo ng bayan. Bukod kay Abante, binanggit din ni Garma ang pangalan ni Fernandez na isa rin sa mga dimunoy sangkot sa mga katiwalian. Sa kanyang mga pahayag, inilarawan ni Garma ang nasabing sabwatan bilang isinadramang pagnanakaw sa kabandang bayan na hindi naman umano dapat palampasin ng publiko. Ayon pa sa kanya, ang ganitong mga gawain ay patunay lamang ng tila bulag ang pamamalakad ng ilang mga opisyal na nagpapahirap sa mga mamamayan. Dahil dito, umani ng suporta si Garma mula sa mga netizens at ilang mga personalidad na tumututol sa katiwalian sa gobyerno. Nananawagan din si Garma sa publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga palusot ng mga politiko. Dagdag pa niya, dapat itigil na ang pagsasawalang kibo ng mga ganitong uri ng pakikipagsabwatan na nagpapabigat sa buhay ng mga Pilipino. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa tingin ho natin, sang-ayon ho tayo sa mga banat nitong si Sir Ted Filon dito sa video na to. Dapat tigilan na pero tayo sang-ayon, pero okay din naman, wala namang problema yan. Kung gusto nilang paabutin ng 10 years siyang tuwadcom na yan, okay rin naman ho sa atin yan. No? Lalo lang kung sumisikat ang mga Duterte, ganun ho talaga eh. Pag kung kailan nyo minamaliit yung isang tao, kagaya nitong si Tatay Digong, yung tipong talagang gusto ho nilang ikahon, gusto ho nilang ipakita sa sambayan ng Pilipino na ganyan lang si Digong, wala naman talagang nagawa yan si Digong. Every time ho na minamaliit nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, lalo ho siyang kumikinang, lalo ho siyang tumitingkad, lalo ho siyang nagiging tanyaga, lalo ho siyang nakikilala at lalo ho siyang namimiss ng ating mga kababayan. Palakpakan ho natin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nakita nyo naman ho, dun sa mga nag-comment, kahit dyan sa mga mainstream media, pagka ang kanilang topic at pinag-uusapan, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte na, nag-iiba ang atmosphere, ika nga. No, nag-iiba ho Iba ho talaga ang karisma nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi pa ho yun nakuha nitong si Vice President Sara Duterte. At dito rin ho sa video na to, pasadahan din ho natin ng mabilisan. Siyempre, no, yung mga continuation noong nangyaring hearing sa Senado, napakarami pa ho nating hindi natalakay doon sa doon sa hearing na yon. Kaya subukan ho nating pasadahan ng mabilisan. Hindi na ho natin patatagalin to. Medyo mahaba-haba ang video nitong si ano bang pangalan nitong channel na to? Agila ng Bayan, palakpakan ho natin. Mega love shoutout kay Agila ng Bayan. Yung mga nagpakulay sa ating mga nagdaang video, isa-shoutout ko na lang ho pagkatapos ng video na to. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ho ako sa inyo. No? Mega love shoutout sa lahat. No, pasadahan na ho natin ng mabilisan yung mga nagpakulay. Eto ho, pasadahan na ho natin ng mabilisan. Grabe naman itong si ambisyosa ako. Teka lang ho i-shoutout na ho natin. Medyo malaki-laki ho. At saka medyo dadami ho yung isa-shoutout natin sa mga susunod na araw Matatambakan na naman ho tayo. Isa-shoutout na ho natin ngayon. Teka lang ho mga kababayan. Eto ho, shoutout na ho natin mga kababayan. Shoutout dito kay The Daddy Twin Valve. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pakulay. Palakpakan ho natin. Itong si Sir. Etong si Elmo 700. Thank you ho dyan sa 18 AED. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Teresa Bataga. Ma'am Teresa Bataga, ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay JC at YNY. JC at NY. Gigi Kaparaz. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Salamat ho dyan sa $2. Napakalaking tulong ho yan. Mega love shoutout din ho dito kay Angie, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout.
Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Ambisyosa ako. Ambisyosa itong si Madam. Maraming salamat to dyan sa Norwegian money na yan. Maraming salamat to ha. Maraming salamat sa 160. Palakpakan ho natin itong si Madam. Gusto niya hong ibalik yung dating host dito. Madam, pasensya na ho. Pero meron ho akong sa inyo, meron akong sorpresa sa mga susunod na araw. No? Makikita nyo pa rin ho yung mama na yun. No? Kinausap ko na. At pumayag ho siya doon sa aking kondisyones sa kanya. Okay na ho. Yung mga naghahanap sa kanya, meron ho akong meron akong sorpresa sa inyo. Ito na ho mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Masyado na ho tayo nagtatagal dito sa shoutout na to. Anyway, maraming salamat to sa mga nagbibigay kulay dyan sa ating comment section. Mabuhay ho kayo lahat. Isang matikas na saludo galing kay PH Update. Ito, gang. So, nung nakiusap si Colonel Garma, ito na ho, umpisa na natin, gang. Colonel Grijaldo, kasi nga, kaibigan nga daw niya. So, yun nga. Sasagot ho tayo dito, punto por punto, talagang chachap-chapin ho natin to, ibibigay ho natin yung ating saloobin sa mga sasabihin nitong si Boy Bulol sa video na to, okay? Boy Bulol, makinig ka sa mga punto de vista ni PH Update, ha? Game. Pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about doon sa kanyang ticket. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shen, inibitahan namin si Grijaldo precisely doon sa General Barayuga case. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil sa ang chief of police ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapir siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. I think we're not giving so much importance doon sa ni Grijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Naku, napakalaking bagay nung sinabi ni Grijaldo. Wala akong pakialam kung kanino pa nakaside yung Grijaldo na yan. Ang issue natin dito, kung merong ganyang kalakaran dyan sa Tuwad Committee, bago nila sinasalang yung mga resource person, pinapatuwad muna nitong si Dan Fernandez at nitong si Atras Abante. Meron mo tayong problema dyan. Kung sakaling pinapatuwad man nila at meron silang pinapakitang kung ano-ano mga papel. Kung meron silang mga ganyang klaseng kalakaran, anong panghahawakan ng mga ordinaryong manonood na talagang yung mga isinasalang nyo dyan sa Tuwad Committee, talagang malinis, hindi nabahiran, na pressure o kung ano pa man, di ba? Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami. Nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Grijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na na-meet na namin to before pa lang ng Quadcom na kung saan hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun na nga, nangyari na yon at hindi na namin binigyan ng pansin yung usapan namin dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nandun na si Colonel Grijaldo sa bago ng lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Grijaldo Unfortunately, the venue doon sa ating pong sa Senado, it was... Fact number 1, ano yung mga nailatag natin dito? Totoo na kinausap nyo itong si Grijaldo. Yun pa lang ho, doon sa inamin nyo na talagang kinausap nyo siya, meron na ho tayong problema doon. Yun pa lang, problemado na ho yun. Sa totoo lang Congressman Bulol, makinig ka. Yun pa lang na kinausap nyo, kayo yung mga co-chairperson dyan sa Tuwad Committee. Ano ho yung business nyo para kausapin yung isang resource person at ipakiusap itong mga abogado nitong si Ruina Garma para yung mga statement nila magtugma-tugma ika nga. Diba? Yun pa lang ho, meron tayong problema. Hayaan nyo silang mag-usap-usap. Sinabi nitong si Ruina Garma, classmate ko to, dapat kausapin to. Kesyo ganito. Meron ho tayong problema doon na Congressman Dan Fernandez. Pwede nyo naman sabihin kay Garma, kausapin, hindi kami pwede dyan. Baka mabahiran, malinis kami rito. Alam nyo naman, we're just here to ferret out the truth. It was used, para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, na siya... Alam nyo mga kababayan, kaya tayo dito sa PH Update, di tayo masyadong nagpapabigo Baka sa sobrang pagkagaya ni Dan Fernandez, laging nagpapabibo. Yan tuloy na pala, di ba? Kaya mas mainam ng...
Relax lang. Okay? Daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Oo, ano ba, paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si Colonel Grijaldo about sa payment system. Mhm. So, yun lang ang pinakita namin. Sabi namin, may alam ka ba dito about the sinasabi ni Garma na merong reward system? Naku, wala ko kami alam dyan, yun ang sabi niya. So, hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi, binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So, isa sa mga betting yan, si Colonel Grijaldo. So, yung mga pinagsasalita dyan sa Tuwad Committee, binibet muna nila. Chine-check muna kung totoo sinasabi kasi pagka hindi magko-corroborate kay Garma yan, hindi yan pagsasalitain. Hindi yan magko-corroborate hindi yan tutugma doon sa mga sworn affidavit, yung iniyakan ni Garma Kaya dapat dumaan muna sa napakatinding betting process yung mga magsasalita dyan sa Tuwad Committee. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So, we stop. We stop right there. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Yes, oo, iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos Of yung course. issue kay Barayuga At doon siya involved dahil si police siya noon. Tapos we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon ng pagkamatay sa Mandaluyong na kung saan siya ang chief of police. Yun ang issue niya Kaya nga nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso, then suddenly andun siya para, well, basically, tirain yung Quadcom. Opo. So ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit kung ating magugunita dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi nun na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong? Kasi yung chief of police dito, kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganun, pero hindi ko masyado exactly ma-remember. No? But Naku, yan ang problema sa'yo. Dahil ka pa nitong si Manong Ted. Si Manong Ted talagang sa ulado niya lahat ng kaganapan dyan sa Tuwadcom. Talagang grabe tinatawag yung committee nyo na Tuwad Committee. Kasi ang dating lahat ng humaharap dyan, kailangan humunang tumuwad dyan sa mga chairperson Diba? Yun ho kasi mga ganong klaseng bagay. Hindi ho nila mapipigilan yun. Kumbaga, kahit anong pagtatakip ang gawin itong mga individual na to, doon sa kanilang mga ginawang kalokohan, lalabas at lalabas yan. Yung kay Rui Nagarma, hindi pa ngayon, pero lalabas at lalabas yan. At kung sakaling lumabas yan, naku, may kalalagyan itong si Bulol at itong si Banal na Aso. ang pagkakaalam ko, si Colonel Grijaldo from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And then, yung assassination kay General Barayuga happened. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito kasi nga Quadcom po kayo? November 6, Manong, EJK, saka, dangerous drug. Dangerous drug. Medyo matagal-tagal to November 6 pa ho. Hindi ba pwedeng bukas na bago November 1? Tirahin na natin yan. Baka tirahin pa ng iba. Diba? Game na tayo. Ito si Grijaldo. Sir, mag-ano ka muna, mag-sick leave ka muna. Kaya paternity leave ka muna kung sakaling sabi mo, nanganak yung misis mo, kung ano pa man yan, pero wag kang dumalo dyan sa Tuwadcom. Sigurado, parang nakikita ko na itong si Atrasabante. Yung baba niya, medyo nanginginig-nginig pa yan pagsasabihan ka. Yang si Paduano, magtatumbling sa gitna yan, sigurado. Then, 100% yun ang magiging senaryo sa susunod na Tuwad Committee hearing. Yung mga chairperson ng iba't ibang mga committee na yan, sabay-sabay silang tatayo at tutuwad. Drugs, saka I think yan yung kila Jimmy Guban, and then yung Pogo as well, about doon sa immigration, paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment po? Kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba napanood po ninyo at anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa doon sa DDS na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS, tapos yung in-encourage yung mga Walang binabanggit na DDS, Brad. Hindi nga binanggit ni isang beses, hindi ko narinig na binanggit ni Tatay Diggs ang DDS na yan. Kayo pagka naririnig nyo yung DDS, medyo kinikilig-kilig kayo Kasi alam nyo, pagka nandito kami, merong magko-content sa inyo. Kaso ang problema, pagka kino-content namin kayo, para kayong si Trillanes. Lahat ng nagko-comment sa baba, kulang na lang kung pwede lang kayong duraan, duduraan kayo Di ba? Hindi.
Hindi, pasintabi ko sa mga nagmimerienda habang pinapanood ito, kumakain, naghahapunan, nag-aalmusal, nagtatanghalian na. Pasintabi ko, nangingi ako ng dispensa sa inyo. Pero yung mga kababayan natin, kung pwede lang, di ba, itong mga individual na to, talagang babanatan nila to, duraan nila sa sa mukha eh. Kasi ang bababoy ho nila, kakausapin mo, source person, how dare you, Brad? Bakit nyo ginagawa yung kababuyan na yan? Wala na ho ba talaga? Kailangan talaga gawin nyo yan kay Grialdo, gano'n? Yung mga kapulisan na encourage sila yung mga criminals to fight back. Medyo shocking sa akin yun eh. Medyo nasak ako doon eh. Na ito yung paraan para ma-neutralize sila. Oo, okay lang yun. Ayaan yun lumaban yung mga kriminal para maubos na. Kaming mga mababait na individual natatakot kami paggabi. Oo. Ikaw ba? Ay, sabagay, yung mga anak mo o yung mga kamag-anak mo, meron nga palang mga service. Magaganda yung sasakyan. May mga, di ba, hindi basta-basta malalapitan. No? Anak yan ni Congressman, di ba? Pero kaming mga, ordinaryong Pilipino, takot kami sa karsada. Kasi commute kami. Di ba? Pero kayo, gaganda ng mga chikot nyo. Oh, tapos mga tawag dito, mga naka-bulletproof pa yan. Oh. Kaya ang yayabang yung protektahan ng kapakanan nitong mga kriminal na to. Ako, I encourage you. Ika nga ni Tatay Digong, lahat ng mga masasamang elemento, pag matitiklo na kayo, lumabang kayo. Hablutin nyo kung mahahablot kayo. Para once and for all, matapos na yung istorya nyo sa daigdig na to. Kasi lahat tayo binigyan ng pagkakataon. Choice natin ang lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Choice natin maging masama, choice natin maging mabuti, choice natin maging pogi. Lahat yan, choice natin yan. Oh, di ba? Gaya kung ang pinili mo maging masama, choice mo yon. Kung magugurgur ka, naku, walang problema, choice mo yun eh. Ganun lang naman ang buhay. Diretso lang, wag nating ito kasi mahilig magliku-liko itong mga to. Kasi yung karapatan daw ng mga kriminal. Anak man to, kriminal yun eh. Ako, I encourage them to fight back. Hablot, kuha, laban, makipagkurutan, makipagsampalan. Lumaban kayo pag may matitiklo na kayo para matapos ng paghahasik nyo ng lagim sa mga ordinaryong Pilipino. Sila ng mga kapulisan. So, basically, kung titignan mo, merong may infusion eh. May infusion yung encouragement ng mga police na para to fight back. And isa pa, yung mga taking mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Yung mga pagmumura, and we want to put back the moral decency, on the public officials, no? O yun, palakpakan natin, moral decency daw. Yan ang nga ba sinasabi ko. Wag mo akong paandaran, Dan Fernandez, ha? Moral decency, walang humpay na pamimigay ng ayuda. Moral decency, hindi nagmumura pero liquidation by certification. Moral decency, hindi nagmumura pero yung 5,500 flood control nawawala. Moral decency, yung mga ordinaryong Pilipino takot lumabas sa karsada. Moral decency, nagkalat ang illegal na droga sa karsada. Doon na ako sa nagmumura, langya ka. Kay Tatay Digong na ako. Ibalik daw yung moral decency. Sabi ko naman sa'yo, magbabackfire lahat ng sinasabi mo dito sa interview na to. Sino ang pipiliin nyo? Etong mamang palamura, talagang pagka yan medyo hindi magandang kondisyon, talagang mabibira ka na mabibigat na mura niya. O dito sa napakadisente, pagka nakataligod naman, sumisinghot pala ng pulburon. Itong palamura, walang malalang baha. Yung mga flood control may crudo, talagang gumagana, hindi nasisira. Etong isa na to, hindi nagmumura, pero sa likod ng camera, pagka nasa kwarto na lang sa Malacanang, sumisinghot ng pulburon. Sakit nun. Lalo na yung may pinitig pa. Magdudugo-dugo ilong niya doon, sigurado. During that time, talagang naging parang ang dating natin lahat, gano'n eh. But of course, sabi nga, kapag leader ka, everybody will follow di ba? But this time, I think marami nanonood ng mga Gen Z ng mga kabataan. And they are talagang agas sa mga ganong klase ng mga words. And ako, speaking of Gen Z, mahulog yung kubyertos. Ang nahulog yung kubyertos.
Nahulog ang cellphone ko nahulog. Meron laging meron lagi silang ganong word na sinasabi. Yang pagmumura ho, tayo hindi lang ho tayo nasanay. Pero tayo, kung doon nyo na-express yung inyong mga saloobin, putrage, sabihin nyo, by all means, magmura kayo, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba yung pagpapalaki sa atin. Ako, hindi lang ako sanay. Pero pagkagalit, mapapamura ho tayo. Pero yung ordinaryong reaction video lang, hindi ho tayo basta-basta nakakabitaw ng mga ganun salita. Kaya ko naman i-express yung mga nararamdaman ko kahit na sobrang frustrated na tayo sa mga salitang pwede nating sabihin, maliban sa mura. By all means, sa mga Gen Z, nahulog yung cellphone, tangin na nahulog yung cellphone ko, nahulog yung kubyertos, tangin na nahulog yung kubyertos. Babatiin ka lang, tangin na parang tagal na nating di nakita. Normal ho yan! Huwag kayong magpaka-hipokrito para naman kayong tanga. Personally, kapag nangyari sa Kongreso yan, I will move to strike that out in the record of the Congress. Kasi nga, mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na talinahin. Congressman, kahapon po sumipot si Mababasa daw ng susunod na henerasyon. Hindi pa nga nababasa, ginagawa na, anak ng tokwa. Loko-loko ka ba? Punta ka sa daan, babatiin kayo, tangina pare, kumusta ka na? Tagal na natin di nakikita. Tangina pare, pumapit ka, tangina pare, bago sasakyan mo ha. si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po sumipot doon at pinagsalita. Yes, kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung pinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. Hindi nga yan tumatanggap ng pera. Loko-loko ka talaga. Ni minsan, di raw tumanggap ng pera yan si Muking. Scheduling lang sila. Kumbaga sila umaayos ng schedule ni Tatay Digong nitong si Senator Bongo. Naku, ito talaga si Mamang... Ito talaga si Boldstar, oh. Lalabas mo putotoy mo, ganon. Manya ka, oh. Next hearing, labas mo si Junior para talagang makita yung pagiging bold. At yung Peter Parungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out yung kanyang mga accounts, yung Petrobank, PS Bank, saka BPI, na binanggit niya. No? Kasi kailangan natin corroborate ang sinabi ni PM Garma. No? Naniniwala tayo. Oo, kailangan corroborate yan. Hindi ko siya 100% because we need to find out yung corroboration ng mga sinasabi niya. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap, no? Kaya po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamamayan, na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaction doon? Correct. Well, ang mga nadinig ko lamang, no, si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kinocomplain yung kanyang yung kanyang esophageal, sabi lahi daw nila yon. So hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain. That's the reason why pinayagan yun pa. So ngayon, naka-schedule daw siya ng I think dapat Sunday or Monday. But of course, they can invite her naman anytime. Yun naman kay Jimmy Guban na sinasabi, hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman reason para hindi siya papunta. Opo, Congressman Dan, ang dating po sa iba, na yung hearing kahapon ay parang pabulaanan, ang mga lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba rin po ang inyo pong pananaw dito, gaya po ng sinasabi ng iba? Yung hearing kahapon, basically po, ay para pabulaanan, yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun po. Opo, ganun po ang direksyon. Sa pananaw ng iba, ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Kasi nga kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you are being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time ikaw ay akusado, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules. It's their own procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte, kasama po ang kanyang mga kaalyado, dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? See? Maging yung mga kababayan nating nagkukomento dito kay Manong Ted Pailon. Kasi, hindi ho natin pwedeng sabihin na we're just here to ferret out the truth in aid of legislation para hindi na maulit. Alin?
Alin hindi na maulit? Yung pag-upo ng isang Duterte sa Malacanang? Naku, yari ho tayo diyan. Magkakaalaman at magkakaalaman, malalaman at malalaman ng sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang pakay ng mga walang yang congressman to diyan sa kanilang tuwad committee na yan sa House of Representatives. Yun ang ate sigurado dito. Loy. Yun naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga chismis about sa mga patayan, bayaran. Now na may nagsalita, we have to pursue wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and nagko-corroborate. Remember, ang nagsalita una dito yung mga PPL. Kasi sinabi nilang may binayaran sila ng tig 1 milyon. Nakatong pa yung 1 milyon, 3 milyon yun. Tapos it was corroborated by Warden Padilla, nila Jimmy Fortaleza. Tapos kinorroborate niya yun ni Teka lang, lahat ng binanggit mo na yon, si Fortaleza, Padilla, lahat yon nangangatugang tukot pagka kinakausap nyo. Tayo, minsan, hindi na natin kino-content kasi nauumay ho tayo sa mga kasinungalingan nitong mga ano. Pero next Tuwad Committee, susubaybayan ho talaga natin yan. Kung pwede ho nating i-live commentary yan, ila-live ho natin para mabigay ho natin yung ating mga punto de vista. Ni Colonel Garma and ni Commissioner Leonardo. So basically, dumidiretso Ngayon, kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not kasi nga, yung ating mga biktima din dito at ang dami pala, hindi pala 7,000, running around 20,000. Kaya, yun ang nakakabahala sa atin. Opo. Congressman, ito po. Kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganun. Pero ngayon po, 2 kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Po sa gobyerno, sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito, ipaubaya, wag na sa commission kasi panibagong gastayan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ mangarap na po ng impormasyon at kung matibay, isang pa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong ibibida, naman sinasabi dito, itigil na, tapusin na. Kumbaga, ano ba yun? Tawag doon, adjourn na o ang tawag doon, terminate. I-terminate na yan. Di ba? I-terminate nyo na yung hearing na yan. Ibigay nyo na sa DOJ. Kaso hindi yun ang script. Hindi yun ang just stick to the plan. Ang plano, patagalin yan hanggat pwedeng patagalin. Ng partial report, no? Sayang yung budget sa Solicitor General. Yung preservation asset ng mga companies na hindi naman mga Pilipino. Inano namin yung ginawa na po namin yan. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga report, no? Mga partial report then about our recommendation. And we're about to, ako tingin ko, no? Persado kayo ngayon. Sa kampanyahan So basically, talaga kailangan nating tapusin. Okay. Persado ho sila ngayon na itigil na yung kabalbalan nila dyan sa House of Representatives. Ibang klase talaga. Ito pong pag-hear natin. Okay, sige po. So, sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa aming pong programa o kaya po maaari niya mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag na siya magpabida kasi hindi naman siya, nakakalungkot lamang na nagsalita siya ng gano'n, ng coercion, ng harassment. Kailangan i-prove niya yan. At of course, we will take action on that. I heard na, hindi ko alam kasi pero parang balita ko, na-suspend siya and I have to check it out. Kung na-suspend siya, this way para maka-get even sa amin, huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya I hope yun lang ang tingnan niya. Ayun na nga mga kababayan, commentary ako kayo dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si Dan Fernandez. Lipat po tayo dito. Ito hindi ho natin napanood dito Yung pagtatanong ni Senator Bato de la Rosa dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin ho natin. Senator de la Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo, Dan, makinig ka, Dan, ha? Kayo mga pulis na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito na namamatay sila during operation na kinandak sa kanila dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao.
sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mirror siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inoporitan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center, Grabe, hanggang no? sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault, Sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin, pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko na matay na kumari ko? Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patayin yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling ang bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte Grabe, sa matter no? of policy na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin Grabe kapag naman yun. lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, ang mahirap kasi, pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi Correct. nga, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi na papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos Tapos ganun gagawin mo. isalvage mo yung tao? Walang pulis na Mali. gano'n. Ako naniniwala ako, walang pulis na nasa matinong kaisipan ng gagawa. Doon sa mga aligasyon na dito sa mga professional yan eh. Ano nila yan? Kumbaga, pero naniniwala tayo, merong mga scalawag. Merong mga ninja cops kung tawagin, no? Yung tipong yung tinutukoy nitong si Senator Bato, yung girlfriend nila, talaga hong yung pag-ibig na yan, pagka hindi nyo na hindi nyo na alam ang pag-handle dyan. Ako, lalamunin kayo ng pag-ibig, no? Yung girlfriend niya, nagbato na rin siya. Ayun, yariho. Tiklo siya, ngayon bato na siya. May pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit sabihin pa si Presidente na, barilin mo diretso ha. Sumisingkot tayo ha. Sumisingkot ho tayo dahil hindi tayo nagpupulburon. Malamig lang ho sa pwesto natin. Kaya parang sinisipon tayo. Nahawa ho tayo nito si Quezzo. Di ba si Chis Escudero nung isang video natin, yun, kakalapit kong ganyan sa kanya, nahawa na ako. Barilin mo diretso. Hindi susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa Saywar, magaling. pang-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan. Sila na lang mismo. At yun na ginawa niyang double death squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. Correct. At wala nang trabaho yung pulis. Kayo ng mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame? Time period, Nakalimutan. anong month, anong year? Nakalimutan Sige ko. pa, para lang Sige lang, mag-research na tayo. Ipaparesearch na ako kung anong year yun. Ipaparesearch ko. Mr. President, one last question from me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad ng sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayo ma-misinterpret na in-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na drugista 2 million, second echelon 1 million, ordinaryo 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa, pwede nyo sabihin na pasok
sa inyo sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yun, sir. Kung pulis Wala ko pa natin. Akala nyo makakaisa kayo sa akin. Hindi kayo makakaisa sa akin, sabi ni Tatay Digong. Hindi, ito na. Doon na. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward? Mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ito, kahiro mo? Trabaho mo yun, magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag Gigil, ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka. Alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Saludo kay Mr. Tatay Chair, Digong. Saludo. just to add to the Say, statement go ahead. of President Duterte. Yung sinasabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Cywire nga siya. Cywire Kung nga saan siya. napunta ang Cywire. ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Udikta, saan nagpunta? Udikta. Pumunta dito sa narinig Manila. natin yung pangalan na yun. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin si President Duterte kung binigay ba niya yan kung may namatay. Hindi, kasi- Pero ang alam ko, pangtakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo. Kaya, Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na magbigay ako bounty. Ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nakaputukan kayo, sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro nang dumaan ng tipo pulis yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pagkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis,
nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pagka may kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Palakpakan ho natin si Tatay Digong. Ang sarap. Ang ganda ng mga litanya niya na yun. Okay na sa akin yung medyo mabulaklak ang bunganga pero yung mga kriminal takot. Kaysa naman yung di nagmumura pero di ba, pagkatalikod na yung sumisinghot ng pulburon. Takot. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo ang pulahan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!